into His power that is working every day. To Him will be glory through all generations. I lift my eyes to You,
searching for an answer to fulfill all the questions, the pain and suffering that I gain. Try to look for other options, blinded by the sins I've made. This has caused me to be weary, ignore the truth about your grace. I forbid myself in getting back to you. Then you remind me of what you did for me. You've chosen to die for me. Your arms of forgiveness and love that you've given me, a life you've paid it all, but you gave it us free. Follow you in this new journey that you've set it all for me. No more questions of destinations, I'll obey for eternity. Lord, whenever I fall short, give me chance to live new hope. Please remind me of how you love me, gave yourself to set us free. Lord, your grace remains, I will forever run to you. Then you assure me of what you did for me. You've chosen to die for me. Your arms of forgiveness and love that you've given me, a life you've paid it all, but you gave it us free. Oh Lord, I will follow your love, cleanse it all. By your grace, I am saved, I am loved, I am free. By your grace, I am saved, I am loved, I am free. By your grace, I am saved, I am loved, I am free. I was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Amazing grace, remembering grace. I am loved, I am free. I will give my life into the one I know is true. Jesus, it's you. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat ang sabi po ninyo, ang 2 o 3 na nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan. Hindi po lamang iyon, dakilang Diyos, dato po at ang sabi po ninyo,
Hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos at ang Diyos ay nasa sa inyo? Kaya Panginoon, sa ganitong kapanahunan, hindi kami iniiwanan. Kasama ka pa rin namin, dakilang Diyos, sa lahat ng mga kaganapan na nangyayari dito po sa sanglibutan. Kaya dakilang Diyos, tunay nga pong ikaw ay dakila. Tunay nga po na ikaw ay dapat sambahin at purihin at luwalhatiin, sapagkat ikaw po lamang ang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng papuri, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. You are the one in control sa sanglibutang, ikaw rin ang lumalang. Sa kabila ng gawa ng Diablo, Panginoon, at gawa ng kaaway. But Lord, nagpapasalamat kami sapagkat pinangako mo sa amin na hindi mo kami iiwanan. Kung kaya't ang 2 o 3 na nagtitipon, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Yun po ang dahilan kung bakit kami ay sumasamba, lumuluwalhati sa iyong dakilang pangalan, sapagkat you are the one, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, na siyang humahawak ng lahat ng bagay sa sanglibutang ito, dakilang Diyos. Kung kaya't ang inyong pangako ay sapat na aming angkinin at pagtiwalaan ang iyong mga salita. Hindi kami natatakot, Panginoon. Hindi kami nababalisa, sapagkat you are the one in control. Hawak po ninyo ang aming mga buhay. Kaya't bawat isa sa amin, saan man kami naroroon, kami nagpupuri at nagluluwalhati sa iyong dakilang pangalan. We love you, Jesus. We love you, God, because you are the one who first loved us. At ang pag-ibig na ito, dakilang Diyos, ang siya naming pinananangnan at siya naming pinanghahawakan. O, ang iyong pag-ibig ay banal, at ang iyong pag-ibig ay tunay. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak. Dahil mahal po ninyo kami, ibinigay ninyo ang inyong anak na minamahal, upang patunayan ninyo na kami nga po'y inyong mahal. Kaya minamahal din namin kayo, Panginoon. Sinasamba rin namin kayo, niluluwalhati, sapagkat ikaw nga po lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dinadalangin namin, dakilang Diyos, ang bawat isa sa mga sandaling ito, saan man sila naroroon. Nawa, Panginoon, ang kanilang pananampalataya ay anchored sa iyong mga salita at sa Diyos na hindi nagbabago kailanman. Upang sa gayon, sa kabila ng kami hindi nagkakasama-sama, sa kabila ng kami magkakalayo, but at the same time, Panginoon, kami rin ay magkakaisa sa isang espiritual na katayuan, in the spiritual realm, sapagkat, Panginoon, ang iyong mga anak ay mga anak mo sa espiritu at katotohanan. Kaya, Panginoon, idinadalangin ko po ang bawat isa, saan man sila naroroon. Kausapin po ninyo ang bawat isa, dakilang Diyos, upang sa gayon, ang aming personal na kaugnayan sa iyo ay kailangang aming maiayos, sapagkat ang sabi po ninyo, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Salamat po sapagkat ang rest ay maaaring reconnected with Jesus. Hindi lamang yon, but established in Jesus. And because of that, surrendered fully to Jesus. At yon ang rest na aming matatanggap sa Diyos. Kaya, Panginoon, salamat po. Sa kabila ng mundong ito'y pagod na pagod, kami po'y mayroong kapaanghingahan kay Kristo at sa Diyos na nagmamahal sa amin. Dakilang Diyos, dinadalangin po namin ang iyong mga salita na amin pong narinig. Alam po namin ang salitang ito ang magpapakain sa aming mga kaluluwa. Sa aming kaluluwang posibleng nang lulupaypay, but sa pamagitan ng iyong mga salita, kami ay lalakas, sapagkat we can do all things through Christ who strengthens us. In Jesus' name, we ask all these things. We glorify your name in Jesus. Amen and amen. Kundi ikaw, O Diyos, ang siyang gumagawa sa aking buhay. Aking pagsisikap ay walang kabuluhan. Kundi ikaw, O Diyos, ang siyang
nagpapala sa aking buhay, aking pagsisikap ay walang patutunguhan. Ikaw ang nag-iingat, ikaw ang nagpapala sa lahat ng oras. Ikaw lamang, wala nang iba. Ikaw ang nag-iingat, ikaw ang nagpapala sa lahat ng oras. Ikaw lamang, wala nang iba, o aking Diyos. Ikaw ang siyang tanggulan, o aking Diyos. Kung ako'y bagabag sa lahat ng oras, sa buhay ko ikaw ang laging kasama. Kahit ika'y hindi nakikita, ikaw ang nag-iingat, ikaw ang nagpapala sa lahat ng oras. Ikaw lamang, wala nang iba. Ikaw ang nag-iingat, ikaw ang nagpapala sa lahat ng oras. Ikaw lamang, wala nang iba, o aking Diyos. Ikaw ang siyang tanggulan, o aking Diyos. Kung ako'y bagabag sa lahat ng oras, sa buhay ko ikaw ang laging kasama. Kahit ika'y hindi nakikita, ikaw ang nag-iingat, ikaw ang nagpapala sa lahat ng oras. Ikaw lamang, wala nang iba. Ikaw ang nag-iingat, ikaw ang nagpapala sa lahat ng oras. Ikaw lamang, wala nang iba, o aking Diyos. Ikaw ang nag-iingat, ikaw ang nagpapala sa lahat ng oras. Ikaw lamang, wala nang iba. Ikaw ang nag-iingat, ikaw ang nagpapala sa lahat ng oras. Ikaw lamang, wala nang iba, o aking Diyos. O aking Diyos. O aking Diyos. Buong lugod at pitagang bumabati po ang pamilya Basilio at pamilya MCF sa mga kapatiran dito sa ibang bahagi ng mundo. In the midst of this pandemic, humawak po tayong patuloy sa kamay ng Diyos, manangan sa kanyang mga salita at magtiwalang lubos na alam niya ang punot dulo ng pangyayaring ito, and He knows what He is doing, and never niya tayong ipapahamak. Hindi po masusupil ng COVID-19 o ano pa mang kalamidad ang dumapo sa ating masiding nasain na magpuri at sumamba sa ating Diyos.
gamit ang mga pamamaraang nag-uugnay pa rin sa atin sa kabila ng di mapahintulutang magkakasama sa isang lugar ng pagsamba. Alang-alang na rin po sa pamilya. Sa diwa pa rin po ng Family Sunday, humugot tayo mga minamahal ng mga katotohanan ng salita ng Diyos, pampatibay ng ating mga kalooban at pampasigla ng ating mga buhay at maging halimbawa mismong lalaki sa lumang tipan ng pangalan ay si Job. Para po pasiglahin ang ating mga kalooban sa pagharap sa tiising ito at magawa pa rin nating ipamuhay bilang pamilya. Never lose our praise, our worship to God. That praising the Lord should not depend on the circumstances of our lives. At bilang mga magulang, ninanais po nating ipamuhay at ipasa ito sa mga anak at sa mga sumusunod na henerasyon. Let's open our Bibles to the book of Job, chapter 1, verses 13 to 22. And as we read from the New International Version says, "One day when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, 'The oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabaeans attacked and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you.' While he was still speaking, another messenger came and said, 'The fire of God fell from the sky and burned up the sheep and the servants, and I am the only one who has escaped to tell you.' While he was still speaking, another messenger came and said, 'The Chaldeans formed 3 raiding parties and swept down on your camels and carried them off. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you.' While he was still speaking, yet another messenger came and said, 'Your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept in from the desert and struck the 4 corners of the house. It collapsed on them, and they are dead. And I am the only one who has escaped to tell you.' At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, 'Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised.' In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing." Pinagpala na po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang mga salita. Ulitin ko lang po bilang pinakamungkahin ng mensahe natin, mga minamahal, let us never lose our praise, our worship. That praising the Lord should not depend on the circumstances of our lives. Sa bandang dulo ng ating binasa, sinabi po, "And he worshipped." Isa sa mga direktang naapektuhan ng mga kapahamakan na ating kinakaharap ngayon ay ang ating pamilya. Nangangailangan ng wastong paliwanag para sa mga paslit ng ating tahanan. Bagaman sa iba ay marahil ay pilitan, pero panahon din po ito ng bonding ng family. At yung pong pagkatuto nating manahimik at magnilay-nilay. We can find almost exact parallelism in Job's time and ours today. Again, para sa kapakanan ng ating tahanan. Kilalanin po muna natin ang pangunahing tauhan sa ating pag-aaralan, si Job. Job was a patriarch. Nabuhay po siya sa panahon ng mga patriarka sa lumang tipan. Ang kanyang pangalan, Job, in Arabic, at sinasabi po sa passive mood, ang nangangahulugan po, one greatly tried, afflicted, persecuted. At, o kaya po, ito'y nangangahulugan na one who returns or repentant. Kung mula po naman sa Akkadian or ancient Babylonian and Ugaritic background,
ang kanya pong pangalan ay mga hulugan, "Where is my father?" Nasaan ang aking ama? Kakontemporary po siya ng mga biblical patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob. At posibleng meron pong banal na kaugnayan at may paniniwala po sa natural theology. Ang mga lalang ng Diyos ay nagpapahayag, meron nga pong Diyos. Ang nilalaman po ng aklat ni Job ay parehong pangwalang hanggan at napapanahon. Sa Ingles, timeless and timely. Pareho pong naglalakip at nagtatangi, inclusive and exclusive. Tumitingin sa pangyayari mula sa makadiyos na pananaw, tumatagos sa pisikal at naglalagos sa dapat masiglang pananampalataya sa panahon ng pagtitiis o pagdurusa. Dahil meron po tayong Diyos na nakapangyayari at makapangyarihan sa lahat. Sovereign and Almighty God. Following are some lessons we draw out of Job's life and time na talaga pong relevant akma-akma maging sa ating panahon ngayon, especially for our homes. And he worshipped. Una po, right relationship with one another, primarily at home, comes after having right relationship with God, our Heavenly Father. Hindi po mawawarian ang pagpapahalaga sa Biblia sa katawagan natin sa ating Diyos bilang Ama, ating Ama sa langit. Dahil po malapit na malapit sa kanyang puso ang pamilya. And so nagbuo po siya ng pamilya nang sa gayon may hayag po doon pagkakaroon ng magandang ugnayan sa loob ng tahanan ay nagre-resulta po lamang sa pagkakaroon natin ng magandang ugnayan sa Kanya bilang ating Ama. How we pray that this COVID-19 would provide breakthroughs to our families, relationships restored. Alam po natin na ang isa sa mga sumisira ng ating tahanan ngayon ay yung pagkakawasak ng mga ugnayan. At nawa po, makita natin sa ganitong kalalagayan, relationships be restored, that every family member will be sure to have Jesus Christ as their Savior and Lord, all loving and serving God happily. Ang buhay po ni Job ay isang buhay ng kabanalan at lubusang pagpapasakop at pagsunod sa Diyos. At kita po ito ng kanyang pamilya, kanyang misis at 10 mga anak. Kung papaano sa maraming pagkakataon ay inihag po niya ito unang-una sa loob ng kanyang tahanan. In fact, gumanap po siya ng isang mahalagang papel bilang ama ng tahanan, yung pagiging pari o saserdote o sa ating panahon ngayon ay pastor, na marahil ay aminin natin, nakakaligtaan na natin ngayon bilang mga ama ng tahanan. Reading chapter 1 verses 4 and 5, meron po tayong makikitang insight mula rito. Ang sabi niya, his sons used to take turns holding feasts in their homes, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When a period of feasting had run its course, Job would send and have them purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. Mga minamahal, ginusto lagi ni Job. Okay silang lagi ng kanyang Panginoon. At siyempre po, okay sila lagi ng kanyang pamilya. Thus, yung ugnayan po ng pamilya ni Job dito sa lupa, doon sa kanyang ama sa langit, siya po yung nag-uugnay nito bilang saserdote ng tahanan. And the last thing that parents would do for their family, as in Job's case, pananalangin para sa pamilya. Parenting requires prayer. Kasama sa hanay ni Job, may ibang mga ama sa lumang tipan ng Biblia na makita po natin na ngailangan din po silang manalangin para sa kanilang mga anak.
Halimbawa si David, ipinanalangin po niya ang kanyang anak na pumalit sa kanya bilang hari ng piniling bayang Israel. At saklaw po doon yung pananalangin na magkaroon po ng kapayapaan at katwiran sa kaharian ng Israel sa pamamahala ni Solomon after his father David. In the same case, hindi pa man po isinisilang ang lalaking ito na ginamit ng Panginoon mightily in the times of the book of the Judges. Ang kanyang ama, si Manoah, ipinanalangin na po niya ang kanyang ipapanganak pa lamang na anak na si Samson. Mga ama ng tahanan na nanalangin para sa kanilang mga anak. At sentro po sa kanilang mga panalangin, ilang mga bagay. Halimbawa, yung kanilang pagkatao ng kanilang mga anak. And we know for a fact that in the cases of Solomon and Samson, magkaiba man po ng pinagtapusan ng kanilang mga buhay, pero they were summaries of how godly lives, in result to the prayer of their fathers, ay nagbunga po ng magandang bagay, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi sa iba pa. Nanalangin din po ang mga amang ito para sa kalooban ng Diyos sa buhay ng kanilang mga anak. Tandaan po natin, ang mahalaga ay may panalangin natin at mahingi sa ating Panginoon Diyos ng kalooban, ang pamamaraan ng Diyos sa kanilang buhay ang siyang umiral, hindi po yung ating kagustuhan bilang kanilang mga magulang. And of course, salvation. Praying for the salvation of our children. At ang mahalaga po rito, mga minamahal, habang tayo na mga magulang nila, tatay at nanay, nananalangin para sa kanilang kapakanan, maging bahagi din po tayo ng kasagutan ng Diyos sa ating mismong panalangin sa ating mga anak. Living it. At katulad po kay Job, we pray regularly. Ang sabi po nung bandang huli ng talatang 5, this was Job's regular custom. And sa taas po noong pangungusap na yon, bungad ng salita, early in the morning. Regularly, early in the morning, this father prayed, to say the least, for his children. Ito po ang isang mahalagang papel. At magampanan po natin ngayon sa ganitong malungkot na kalalagayan, pero mahalaga at pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Ipunin ng ating sambahayan, mga magulang at mga anak, at meron pong alay ng panalangin para sa isa't isa sa kanila. Ikalaw pong bagay na matututuhan natin mula sa lalaking ito ng lumang tipan ng Biblia. As Job understood it, worship is not thanking God because bad things happen. Para bang hindi natin basta mawarian. Paano natin magagawang pasalamatan pa ang Diyos sa mga masamang bagay na nangyayari sa atin? Pero higit po doon, let us realize, gentlemen and ladies, worship is respecting God in the midst of tragedy. Worship is respecting God in the midst of tragedy. Maaring hindi basta naintindihan ni Job ang mga nangyayari sa kanyang kapaligiran at kung bakit. Subalit, naunawaan po niya na ang kanyang Diyos ay mabuting Diyos at lahat ng mga bagay ay sakop ng kanyang pamamahala. He, Job, was not in control. His God is. This pandemic thing, naitatanong natin, bakit? What good can come out of it? Nausal ni Job sa kanyang pagsamba. And I read verse 21 of our text. Ang sabi po, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Anong walang hanggang katotohanan ang umaalingaw sa kanyang mga tainga. Hanggang paminsan ito ay ibinulalas ng kanyang bibig.
He came into the world without anything, and he would leave with nothing. Alam po ni Job yun. At kanyang pinangatwiranan po yun. At sa pagitan ng kanyang buhay, being born and dying, yung kanyang buhay na ito, his life on earth, nobody owed him anything, not even God. Alam po ni Job yun. Siya po ay pinagpala at ngayon kinuha na ang pagpapala na hindi naman niya alam na may mas malaki palang pagpapala ang naghihintay sa kanya sa dulo ng kanyang buhay mula sa kanyang Diyos. Ang tanging alam niya, sa lahat ng mga bagay-bagay at kalalagayan, God is worthy of worship. And He worshipped. Ito po'y ginustong maipasa ng mabuting amang ito na si Job sa kanyang mga anak. Sa kwento, makikita natin that Satan brought Job's troubles upon him on the day that his children began their course of feasting in verse 13. Ngunit, all at once, ang kabuhayan niya hanggang sa kanyang most dearest and most valuable possession, his 10 children, all died. Kung kailan kailangan niya sila para damayan sana siya sa kanyang kawalan. Pero sila mismo'y nawala sa kanya. Learning to take the bitter pill of truth. Sa Diyos lang talaga, mga minamahal. Hindi kung kanino. To the closest, from the closest to the farthest sa ating mga ugnayan, ang ating tulong sa lahat ng panahon ay manggagaling po lamang tangi sa ating Diyos. Sa Kanya at sa Kanya po lamang. Pahapyaw po naming nararanasan iyon ngayon, mga minamahal. Ang nabalita na isang 74-year-old na matanda na pinatay po sa 30 saksak nilooban ay hipag po ng Tatay Orling Moral. Sabado, kinitil ang kanyang buhay at wala pong nakasaklolo sa kanya sapagkat nag-iisa po lamang siya sa kanilang tahanan. And hirap po na malaman ng kanyang mga anak, nandun sa Germany, nandun sa Amerika at kung saan pa ang kanyang mga anak. At nahirapang bigyan ng arrangement ang pagbuburol o papaano pa man dulot nitong ating lockdown. And so finally, sa pag-uusap po sa iba-ibang mga kaparaanan, they came to the conclusion po, i-cremate ang body. At kapag nakalipas na po tayo sa ating pinagdadaanan ito, ay pwedeng pag-usapan po ang pagbuburol hanggang paglilibing ng kanyang mga labi. Ang Tita Sonia Moral. Kami po ay nakikiramay sa buong pamilya ng Tita Sonia. She's a Christian, attending Word for the World for many years with the family until ang kanyang mga anak ay magsipag-asawa at napunta po sa ibang mga lugar. Hindi po natin maunawaan ang kahulugan ng maraming pagsubok. At nangyayari po, hindi ito ipinapaliwanag ng Diyos natin. Alam po natin kung bakit. I surmise, para ipaliwanag ang pagsubok ay pagsira ng layon nito. Para ipaliwanag ang pagsubok ay pagsira ng layunin nito. At ano pong layunin? Yung malinang ang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Malinang ang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos. Hindi man lubos-lubos maintindihan ang bawat pangyayari. Pero ang dulo katulad sa karanasan ni Job, still, he worshipped. And that leads us to the third point.
and he worshipped. In contrast to a picture of total devastation and tragedy, Job was a wealthy man. Mayahanay na po siya. Isa sa mga pinakamayaman, mga bilyonaryo sa buong mundo. Halimbawa sa Fortune magazine. Ang top 1 po sa lista, Jeff Bezos ng Amazon with $126 billion. Ang pangalawa, si Bill Gates ng Microsoft na mayroon pong $110 billion. At ang pangatlo ay si Warren Buffett with $89 billion ng Berkshire and Hathaway. Maring mayahanay na po natin si Job sa mga lalaking iyon. But Job was a man of integrity and impeccable character, a rarity among the wealthy of our time. Ang Biblia po ay nagpapahayag na may takot siya sa Diyos. Pagkatakot, banal na pagkatakot, may respeto sa kanyang Panginoon. And he did his best to stay away from evil. That is the testimony of the first beginning verses ng ating kabanatang 1 ng aklat. Pambihira na rin po ito na marinig ngayon. Kaya siguro, at sana'y mali ako, siguro may ganitong kalamidad sa mundo dahil hindi po tayo lumalayo sa kasamaan. Blessed with 7 sons and 3 daughters, a blessed parenting as well. Di po ba sinasabi sa mga awit, 127 at saka 128, the twin chapters of the book of Psalms, referring to the family. Sabi niya, children are a heritage from the Lord. Pagpapala, mana, kayamanan mula sa Diyos ang mga anak. And Job was blessed by such. Blessed materially, known as the greatest man of all the peoples of the East. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys. He had a large number of servants. But in a matter of a few hours in a day, in a single day, nawala lahat ng ito. Isa-isa, sunod-sunod. Hindi pa natatapos ang sinusundan, naghahatid ng masamang balita. Ang buktot na gawa ng dyablo. Sa literal na paghahayag ay nangyari sa kanya. As put in John chapter 10, first part of verse 10, ang kaaway ng ating kaluluwa ay dumarating upang sabi, to steal, kill, and destroy. Ganun po ang nangyari kay Job. Ngunit, ano mo hindi pa sapat? Ang pinakahuling alipin ay hangos, habol-habol ang kanyang hininga, tinungo ang kalagayan, ang kinalalagyan ni Job at nagsabi, ang klase ng balitang ayaw marinig ng sino mang magulang. All his 10 children were killed. What could Job have felt? Isang bagay ang mawalan ng mga alagang hayop para sa kanyang kabuhayan. Pero pwede pong mapalitan agad ang mga iyon. Ngunit ang mawalan ng anak, much more, sama-sama at lahat ng kanyang mga anak sa paminsang karanasan. Pinangarap na mapalaki at makitang may sulong ang magandang bukas, magpamilya balang araw at magtagumpay sa kanilang buhay, daglian at biglaang nawala. At mapapaisip po tayo.
Sa gitna ng ating mga kinakarap na sitwasyong ito, mga minamahal, ano ang pinararating na mensahe sa ating kalooban ng ating Diyos as far as our families are concerned? Marami na pong panahon ang pwede nating naaksaya. Di man natin marahil ginusto. Sa sobrang kaabalahan natin ng mga bagay-bagay, maaaring nakaligtaan po natin ang pangunahing papel natin sa loob ng tahanan. At ang ating mga anak, napapalaki natin sila sa ginhawa na ginugusto nating maranasan nila. Ngunit, baka po nakakaligtaan naman natin yung mas mahalagang bahagi, dili ba kundi ang spiritualidad ng ating mga anak. Katatagan ng kanilang mga kalooban sa pagharap sa mundong ito at hindi po yung panandalian kung mga kasiyahan lamang. But notice what Job did. He fell to the ground, wore sackcloth as a sign of humility and confession, and he worshipped. It seems unrealistic, di po ba? Can we be like Job? Can our children and families see that in us? And he worshipped. Final thought. We sigh and complain about so many things, big or small. But remember, Job lost it all. But he worshipped. He worshipped. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong mga salita na aming narinig. Mga salita mo, dakilang Diyos, na nagbibigay ng pag-asa. Mga salita mo, dakilang Diyos, na humahamon sa amin upang lalo ka naming ibigin at lalo ka naming sambahin. Sapagkat ibinigay mo ang iyong lahat-lahat upang sa gayong dakilang Diyos kami iyong abutin. Ang Diyos na nagkatawang tao upang kami dukhawin dito sa lupa sapagkat mahal niya kami. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po sapagkat ikaw ang salita na nagkatawang tao. At salamat po narinig namin ang salitang ito. At sa anumang katayuan namin, Panginoon, sa buhay na ito, gaya ni Job, siya'y sumamba sa iyo. Anuman ang nangyari sa kanya, hindi yun ang humawak sa kanya, kundi ang humawak sa kanya ay ang Diyos na siyang in control sa lahat ng bagay. Kung kaya't siya'y sumamba. At sa amin pong, sa mga sandaling ito, hinihiling po namin, dakilang Diyos, ang pagpapala ng Diyos Ama, liwanag at aliw ng Espiritu Santo, at ang patuloy na pakikipisan at pagliligtas ni Kristo Jesus, ang siyang sumaamin mula ngayon hanggang makita ka namin ng mukhaan. In Jesus' name, Amen. And amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are. Can do, and once they know you, they will love and serve you. God, oh God, bless the world from MCF as we gather to grow and scatter to soar.
beside